Mr. Silent Channel. Kabanata 431 hanggang 435. Hindi ako naniniwala. 0431. My king, the Lynx monitoring Serena, is dead. Malamig sa buto ang boses ni Sally, na para bang pinipigilan ang bulkang lava na malapit ng sumabog. Saglit na nanliit ang mga mag-aaral ni Yefan nang marinig niya ang mensaheng ito, at agad niyang sinabi, titingnan ko, huwag maging impulsive. Alam ni Yefan na ang bawat Nether Guard ay isang subordinate na lubos na pinahahalagahan ni Sally Ye. Pero napakaganda rin ng relasyon, tulad ng mga kapatid ni Sally. Sa makatuwid, kung may namatay sa mga Nether Guard, magagalit si Sally Ye. At ang babaeng ito na kadalasan ay mukhang marangal at kaakit-akit, kadalasan ay tahimik at matikas tulad ng isang orchideas, kung talagang magagalit siya, ito ay lubhang nakakatakot, si Yefan ay labis na natatakot na makita si Sally Ye na galit. Iimbestigahan ko kung sino ang pumatay sa Lynx, sabi ni Sally, pagkatapos ay ibinaba ang telepono at ibinaba ang tawag. Napabuntong hininga si Yefan, nagsuot ng kanyang damit, at nagmaneho papunta sa tirahan ni Du Yuner. Pagdating nila sa sahig kung saan nakatira sina Du Yuner at Salina, nakita ni Yefan na bukas ang mga pinto ng magkabilang bahay. Kuya Yefan. Si Du Yuner, na nakarinig ng paggalaw, ay tumakbo palabas ng silid ni Salina na may bakas ng gulat sa kanyang mukha. Yuner, okay ka lang ba? Hindi maiwasan ni Yefan na mag-alala nang makita niya ang maputlang mukha ng dalaga. Sinabi ni Du Yuner na may luha sa kanyang mga mata, yung kuya na nagngangalang Lynx, siya. Patay na siya. Sumimangot si Yefan, at pumasok sa bahay ni Salina kasama si Du Yuner, at natagpuan ang katawan ni Lynx na nakahandusay sa tabi ng bintana ng sala sa baba. Ang puso ng Lynx ay nasunog ng isang bagay, na nag-iwan ng sunog na butas. Naikuyom ni Yefan ang kanyang mga kamao. Malinaw, alam na alam ng taong ito ang mga kahinaan ng Nether Guard. Bilang hybrid ng mga vampira at tao, sila ay dumaranas ng normal na trauma at hindi mamamatay maliban kung ang ulo ay sumabog, o ang puso ay nasira. At napakahirap ding tusukin sila ng kahit anong matalas na sandata, dahil napakalakas ng sistema nila, mataas lang ang temperatura at apoy ang medyo natatakot sa kanila. Yuner, nasaan si Serena? Hindi ko alam. Umiling si Du Yuner at sinabing, gusto ko lang pumasok sa trabaho, ngunit nang makita kong bukas ang pinto ng bahay ni Sister Serena, pumasok ako at tumingin, at nakita kong patay na ang bobcat. Hindi ko alam kung nasaan si Sister Salina. Tinawagan ko siya, ngunit hindi ako makalusot. Saglit na kumikislap ang mga mata ni Yefan, at bamantong hininga siya, minaliit ko pa rin si Salina. Nasa huli siya. Kung paano ito gagawin? Kuya Yefan, ikaw. Sa tingin mo ba ang Lynx ay pinatay ni Sister Salina? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Du Yuner. Tumango si Yefan, sa totoo lang, palagi akong naghihinala na ang pakay ni Serena dito ay dahil nagkataon lang kaming nagkita, at maraming taon na akong nasa ibang bansa, at karaniwan kong nakikita ang isang bagay sa pamamagitan ng pagtingin sa mga tao, bagaman walang kapintasan si Salina, ngunit palagi kong nararamdaman na may mali sa kanya. Kaya, palihim kong hinahayaan ang Lynx na subaybayan si Salina, at protektahan ka nga pala. Ang Lynx ay palaging nakumpleto ng maayos ang gawain. But this time, I guess it is Salina. After malaman ni Lina yung mga hinala ko sa kanya, ayaw na niyang hintayin na mabunyag siya, kaya tumakas muna siya. Malamang gusto siyang pigilan ng Lynx bago siya patayin. Ito. Paano ito? Naalala ni Du Yuner ang talatang ito mula noong mga araw, madalas akong gumugol ng oras sa pamimili kasama si Serena, pagluluto, pagkain, panunood ng TV, at pag-aaral ng mga banyagang wika, at ayaw kong tanggapin ang katotohanan ito. Yuner, alam kong malungkot ka, at umaasa din ako na si Serena ay talagang isang ordinaryong kapatid na babae, na pumupunta rito para manirahan at maaaring maging kumpanya mo. Ngunit, ang kanyang karunungan ay tiyak na hindi natin maaaring maliitin. Oo, tiyak na hindi siya simpleng babae, matigas na sabi ni Yefan. Umiling si Du Yuner at sinabing may humihikbi na boses, hindi ako naniniwala. Maliban kung nakikita kong pumatay ng tao si Sister Salina. Napakabait niya sa akin at tinulungan ako ng sobra. Napakaganda ng relasyon namin. Medyo naguguluhan din si Yefan, bakit walang nagawa si Serena laban kay Du Yuner pagkatapos ng mahabang pagtago. Makatuwiran akong mapatay ni Serena ang bobcat, madali niyang makidnap si Du Yuner. Kung mayroon siyang kausap sa sarili, mayroon siyang sapat na bargaining chips. Gayunpaman, talagang pinabayaan ni Salina si Du Yuner, na talagang mahirap malaman ni Yefan. Hindi ko pa alam, ang tiyak na layunin ni Salina sa paglapit sa iyo at sa akin, ngunit yun na, dapat mong tandaan na kapag siya ay muling lilito sa harap mo, huwag kang magtiwala sa kanya ng madali, babala ni Yefan. Mukhang haggard si Du Yuner, Brother Yefan, pagod na pagod ako, gusto kong umuwi mag-isa at tumahimik. Sige, ako na ang bahala dito, pwede ka nang bumalik at magpahinga. Hindi alam ni Yefan kung paano siya aliwin. Maaaring matagalan bago tanggapin ni Du Yuner ang katotohanan ito. Nang bumalik si Du Yuner sa kanyang silid, isang anino ang lumitaw sa likod ni Yefan. Aking hari, ano ang dapat kong gawin?
Ang itim na buhok na puting babae ay ang uwak na sinabi sa kanya ni Yefan na umalis kagabi. Nalaman din ng uwak na nawala ng kontak ang Lynx, at pumunta dito upang tingnan ang sitwasyon, at sinabi kay Sally ang balita ng pagkamatay. Ibalik ang bangkay ng Lynx sa Purgatory Island, ilibing ng mabuti, at hayaang puntiryahin ni Sally si Serena kung totoo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa Magnesium. May kutob ako, itong si Serena, ito ay may kakaibang koneksyon sa pagkamatay ng kanyang asawang si Ganesha. Maaaring mas malakas siya kaysa sa inaakala natin. Kahit na mahanap mo siya, huwag basta-basta lumaban, baka mamatay ka na parang Lynx. Utos ni Yefan. May pinipigilang apoy ng paghihiganti sa mga mata ng uwak, ngunit inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, "Oo." Bagamat gusto rin ni Yefan na makausap muli si Sally tungkol dito, kailangan pa rin niyang sumugod kay Zizi. Tea House, kaya nagmaneho muna siya palabas ng komunidad. Pagkarating sa tea house, nalaman ni Yefan na may 7 o 8 sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Madaling araw noon, at hindi dapat magbukas ang tea house, na talagang ikinagulat ni Yefan. Bukod dito, ang pinto ng tea house ay hindi gaya ng dati, nakatayo doon si Xiao Zhao na naghihintay sa kanya, ngunit isang grupo ng mga hindi pamilyar na lalaki. Ang grupong ito ng mga lalaki ay pawang malalakas sa pangangatawan. Sa unang tingin, lahat sila ay nagsasanay. Nakasuot sila ng itim na suit at uniforme. May isang selyo ng kutsilyo at isang espada sa cuffs. Sword Union. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, at natural niyang nakilala na ito ang simbolo ng Ning family ng Sword Alliance sa Sichuan Province, ang una sa 5 underground na pamilya. Si Ning Zimo ay orihinal na pinakamatandang binibini ng pamilyang Ning, ngunit siya ay inuusig ng pamilya at tumakas upang sumama sa kanyang lolo. Nagtataka din si Yefan kung anong problema ang naranasan ni Ning Zimo, ngunit ngayong tiningnan niya ito, may nakita siyang ilang clue. Naglakad siya papunta sa gate, at papasok na sana nang hinarang siya ng 2 tulisan mula sa Sword Union. Sarado ang tea house, sabi ng isang lalaki na may bahid ng mukha. Ngumiti si Yefan, "Hindi ako bisita, nandito ako para hanapin ang Prepritress." Kabanata 0432 Sword Alliance. 0432. Nagkatinginan ang 2 magnanakaw at nagtanong, "Hinahanap mo ba si Ning Zimo?" "Sino ka?" Narinig ni Yefan na tinatawag nila ang pangalan ng babae, kaya alam niya na ang grupong ito ng mga tao ay walang anumang paggalang kay Ning Zimo. Kung gayon hindi mo kailangang maging magalang sa kanila. Hindi na makapagsalita pa si Yefan, kaya papasok na sana siya sa loob. "Bingi ako. May itatanong ako sa iyo." Sa sandaling makita ng mga tulisan na si Yefan ay malapit ng itulak, hinawakan nila ang kwelyo ni Yefan gamit ang isang kamay. Hindi umimik si Yefan, at sa mas mabilis na bilis, ibinuka niya ang kanyang mga braso at hinawakan ng magkabilang kamay ang ulo ng 2 magnanakaw, at malakas na hinampas ang mahogany door frame. Pagkaraan ng 2 suntok ay nakoma ang 2 tulisan at duguan ang kanilang mga ulo. "Hulihin mo siya." Sumugod naman ang ilan pang katabi niyang mga kawatan matapos mapagtantong hindi maganda ang sitwasyon. Ngunit si Yefan ay sumugod na sa tea house sa isang iglap, at ang grupo ng mga tao sa likod ay hindi na nakahabol. Pagkapasok ni Yefan, nalaman niyang may congenital martial artist sa tea house. Hinanap niya ang hiningang ito at pumunta sa isang mas malaking conference room. Oo nga, nakita niya ang maraming tao mula sa Sword and Sword Alliance na nakatayo sa pintuan. Lumakad si Yefan ng may mga hakbang. Alam ng mga tulisan ng Sword at Sword Alliance sa isang sulyap na may mali, at abala sila sa pagsisikap na harangan ito. Ngunit ang mga taong ito ay hindi maaaring magdulot ng anumang banta kay Yefan. Gumawa si Yefan ng 3 strike at 5 sa 2, at sa isang kamao, ibinagsak niya sa lupa ang lahat ng martial artist na may nakuhang lakas. Nang itulak ni Yefan ang pinto ng kahon, isang grupo ng mga tao sa silid ang tumayo at mataimtim na nakatitig sa kanya. Nakita ko ang isang lalaki na nakasuot ng itim na fur-collar trenchcoat na may maikling buhok, may peklat sa tuktok ng kanyang ulo, isang magaspang na mukha, at isang madilim na mukha. Siya ang pinuno ng grupong ito ng mga kaalyado ng espada. Ang lalaking ito ay may isang pares ng malalaking kamay, at ang mga kasukasuan ay natatakpan ng mga itim na kalyo. Sa likuran niya, mahigit 12 makapangyarihang kaalyado ng espada ang tumingin kay Yefan ng may mga eyeballs. "Ikaw fan." Tumayo si Ning Zimo na may bakas ng relief sa kanyang mukha. Medyo manipis na damit ang suot ng babae, at tila wala na siyang oras para magbihis sa umaga. Gayunpaman, ang lalong nagpasimangot kay Yefan ay may maliit na bahid ng dugo sa kaliwang pisngi ni Ning Zimo. Bagamat hindi kalakihan ng sugat, para itong walang kamali-mali na jade, at may biglang naglaslas, tutal halata naman. Hindi pinansin ni Yefan ang grupo ng mga tao mula sa Sword and Sword Alliance, naglakad papunta kay Ning Zimo, at masuyong hinaplos ang mukha ng babae. "Paano ka nasaktan?" Nagmamadaling tinakto ni Ning Zimo ang kanyang mukha, "Huwag mong tingnan, masyadong pangit." "Tinatanong kita, paano ka nasaktan?" Pinalakas ni Yefan ang kanyang tono. May bakas ng kahihiyan at hindi pagpayag sa mga mata ni Ning Zimo, nang may sasabihin pa sana siya, nagsalita na ang lalaking may peklat. "Ginawa ko itong mag-isa."
Ngumisi ang lalaking may peklat, gusto ko lang kunin ang flying knife ni Miss Ning, ibalik mo na lang sa kanya, sinong mag-aakalang hindi niya kakayanin ang sarili niya. Ano, may opinyon ka ba, boy? Lalong nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, hindi pinansin ang taong may peklat, ngunit pilit na inalis ang kamay ni Ning Zimo. Tingnan mong mabuti ang sugat ng babae. Nahihiyang sinabi ni Ning Zimo, I'm sorry. I'm so unsatisfactory, hindi ako ang kalaban ng lalaking iyon. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, hindi mo man lang maabot si Xian Tian, normal lang na talunin siya, walang dapat ikahiya. Bagamat alam ni Ning Zimo na nagsasabi ng totoo si Ye Fan, mayroon pa rin siyang bakas ng kawalang kasiyahan. Napabuntong hininga si Ye Fan, bakit nag-iisa ka, Xiao Jiao at ang iba pa, ang iyong piling grupo. Si Xiao Jiao ay nasugatan, ibang tao, nasugatan, patay. Nilingon ni Ning Zimo ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking may peklat, at sinabing, ang taong ito ay tinatawag na Shan Haojia, at siya ay bisita ng pamilya Ning. Nagdala siya ng mga tao sa umaga, at si Xiao Jiao at ang iba pa ay kailangang pigilan siya bago siya masugatan. Kakaibang sinabi ni Shan Haojia, Miss Ning, kami ay may mabuting hangarin at dumating upang ipakita sa iyo ang isang malinaw na landas. Na si Zhao Zong ay nagtaksil sa pamilya Ning at lumabas kasama mo noon ay isang malaking kasalanan. Kung hindi dahil sa aking bot-ihing matandang nag-iisang puso, sa iyo matagal nang namatay ang munting valley na ito, dapat mo akong pasalamatan. Hindi na kinaya ni Ning Zimo, Shan Hero. Pagkatapos kong iwan ang pamilya Ning, lubusan na akong nakipaglain sa pamilya Ning. Ang tubig sa balon ay hindi nagiging tubig ng ilog. Ako ngayon. Lahat ng makukuha mo ay walang kinalaman sa pamilya Ning. Kahit na gusto mong pag-usapan ng anumang pakikipagtulungan sa akin, dapat mong sundin ang mga patakaran ng kalsada. Kung papatayin mo ang mga tao nang walang pinipiling tulad nito, hindi ka natatakot na pukawin ang ilalim na linya ng bansa at parusahan ng bansa. Shan Haojia ng masama, Miss Ning, napakawalang muwang mo talaga. Naglakas loob kaming pumunta rito mula sa probinsya ng Sichuan, at may tiwala kami. Sa iyo, kahit nalunukan mo ang ilan sa mga mapagkukunan ng hindi kasiya siyang pamilyang Shangguan, hindi ka karapat-dapat na sundin. Ang pamilyang Ning ay nasa pantay na katayuan, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para hilingin sa amin na sabihin sa iyo ang mga patakaran? Huwag kalimutan, dala mo pa rin ang pagkakakilanlan ng isang taksil ng pamilya Ning, hindi ka babawiin ng pamilyang Ning at pakakawalan ka sa labas pagkaraan ng maraming taon, ginawa ko na ang lahat para maging matuwid. Dumura si Ning Zimo, namumula ang kanyang mga mata sa galit, ba? Kung gusto mong dagdagan ng pagkakasala, walang dapat ikabahala, Ning Hang Tao, ang lalaking may pusong lobo, ang pumatay sa aking mga magulang, at kinulit ako, mayroon din siyang mukha para tawagin akong traitor. Malamig na sumangot si Shan Haojia, bilang tiyuhin mo, sapat na ang pag-aalaga sa iyo ng pinuno ng alyansa, at hindi kailanman nagkaroon ng pusong pumatay sa iyo, ngunit hindi mo pa rin alam kung paano magpasalamat, na talagang nagpapababa sa atin. Mga tao, nakakaramdam din ako ng panginginig. Nilinaw na namin sa iyo sa pagkakataong ito. Dahil ganyan ang ugali mo, isa-isang puputulan ng ating Sword and Sword Alliance itong piraso ng Purple Bamboo Forest na naghihintay sa iyo. Natapos magsalita si Shan Haojia. Ngumisi, ikanaway ang kanyang kamay, at nagmamayabang na lumabas. Sandali, sigaw ni Ye Fan. Hindi ito malakas, ngunit malinaw na umabot sa pandinig ng lahat. Pabirong ibinaling ni Shan Haojia ang kanyang ulo para tingnan siya, ano ba, bata, gusto mo bang manindigan para sa mga babae? Ang pangalan mo ay Ye Fan, balita ko magaling ka sa kung fu. Pinatay mo si Mo Xuanfeng mula sa Infernal Corpse Gate. Ngunit huwag mong isipin na ang lolo mo at ako ay isa ring hipon na malambot ang paa, kung gusto mong makipag-away sa akin, baka pagsisihan mo ito. Napabuntong hininga si Ye Fan bamantong hininga siya, hindi ko sinabing gusto kitang awayin. Oh! Nagpakita ng pagdududa si Shan Haojia, kung gayon, ano ang gusto mo? Nang matapos siya, nagsasalita, biglang bumukas ang mga mata ni Shan Haojia, parang multo. Nakita kong lumipat si Ye Fan sa harapan niya. Gusto kong pumatay. Sinipa ni Ye Fan si Shan Haojia sa tiyan, ang pangalan ng matipunong lalaki ay lumipad palabas na parang kanyan, at natigilan ang 3 o 4 na lalaki sa likod niya at natamba sila. Nabaligtad ang buong tiyan ni Shan Haojia, nagluwa siya ng ilang subo ng maasim at dagwang tubig, at nagmamadaling bumangon mula sa lupa. Siya ay nabigla, tumingin kay Ye Fan na may takot sa kanyang mukha, at mabilis na inipon ang kanyang tunay na galit. Hindi niya nakita kung paano lumabas ang mga paa ni Ye Fan, at malinaw niyang nararamdaman na sadyang hindi siya direktang pinatay ni Ye Fan. Para pahirapan siya. Kabanata 0433 Savage Family. 0433. Ikaw. Nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang maging kalaban natin. Alam mo ba kung gaano karami ang tropa natin? Malakas na sigaw ni Shan Haojia, na parabang pinapalakas ang loob niya. Dahan-daang naglakad si Ye Fan patungo sa kanya, at walang ekspresyon na sinabi, gamitin ang iyong mga kasanayan sa housekeeping at ipakita ang iyong kakayahang sakta ng aking babae. Sa harap ng napakaraming nakababatang kapatid na lalaki, si Shan Haojia ay nasa yugto ng buhay at kamatayan, at ang kanyang buong katawan ay puno ng dugo.
Siya ay umakyat, sumigaw, at lumipat patungo kay Ye Fan, na siyang Fu Fist na pinakamagaling niya. Ang kamay na bakal na ito ay gumagamit ng tuwid na tulay sa kamay ng tulay, iyon ay, ang tuwid na kamao, na may hindi matitinag na momentum, na nagpapalapot ng tunay na enerhiya ng buong katawan sa kamao. Si Shan Haojia ay nagpractice ng boxing gamit ang bakal na buhangin sa buong taon. Hindi rin umiwas si Ye Fan, at sinuntok din ang kamao ni Shan Haojia ng isang straight na suntok. Bang! Sa isang nakakagalit na pagsabog, si Shan Haojia ay sumigaw ng, at ang buong tao ay bumagsak muli sa lupa. Hinawakan ni Shan Haojia ang isang kanang braso niya, nanginginig ang isang kamay, at nabali ang buto ng kanyang mga kamay. Master Shan. Bulalas ng ilan sa mga nasasakupan ni Shan. Iyon ang unang pagkakataon na nakita nila ang pinakamalakas na straight na suntok ni Shan, ngunit natalo siya ng walang ingat. Si Shan Haojia ay tumingin kay Ye Fan ng may takot, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kawalan ng pag-asa. Ikaw. Sino ka? Anong klaseng boxing ito? Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at hinaypan ang kanyang kamao. Siya walang kahit isang pulang marka sa kanyang kamay, lalo pa ang isang pinsala. Tulad mo, ang bridge player ni Hong Quan, ito ay walang iba kundi ang iyong kamao. Hindi ito kasing tigas ng sa akin. Humakbang si Ye Fan at nagsabi, sa pagtingin sa iyong mga kasanayan sa Hong Quan, ikaw ay isa ring sikat na guro. Kung hindi mo may pagpapatuloy ang mga sinaunang kasanayan sa boxing, ngunit pupunta ka sa Sword at Sword League upang maging isang disipulo, talagang mawawala sa iyo ang mukha ng iyong mga ninuno. Si Shan Haojia ay pawis na parang ulan, bigla niyang hinayla ang kaliwang kamay sa likod ng kanyang baywang, naglabas ng isang itim na pistola, at binaril si Ye Fan. Punta ka sa impyerno. Nagulat si Ning Zimo, na nasa tabi niya, mag-ingat ka. Walang nakaisip na dumating si Shan Haojia na may dalang baril. Bang bang bang. Pagkatapos ng 3 putok, naikuyom ni Ye Fan ang kanyang kamao sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang 3 bala na, ding ding ding, na bumagsak sa lupa. Sa layong wala pang 2 metro, inakala ng lahat na nabaril si Ye Fan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasalo niya ang lahat ng bala ng kanyang mga kamay. Naamoy ang usok ng pulbere sa hangin, tumingin si Shan Haojia kay Ye Fan na parang multo. Kalmadong humakbang si Ye Fan, kinuha ang itim na pistola mula sa kamay ni Shan Haojia, at tiningnan ito. M9, ito ang pamantayan ng Magnesium Army, tama. Ang iyong Sword and Sword Alliance. Maaari na bang makipagnegosyo sa mga nagbebenta ng armas ng Magnesium Country? Mapaglarong tumingin sa kanya si Ye Fan, bumili kayo sa black market. Mga channel. Sa pangkalahatan, kahit na bumili ka ng baril, ang mga ito ay gawa sa loob ng bansa. Ang pinagmula ng iyong mga baril ay napaka-interesante. Napangisi si Shan Haojia. Ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung gusto mong pumatay, pumatay. Saan nanggagaling ang lahat ng kalokohang ito? Hinayla lang ng fan ang gatilyo. Marinig lamang ang bang 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 na sinundan ng 6 na putok ng baril na papikit ng mariin si Shan Haojia. Gayunpaman, nang bumagsak ang mga putok ng baril, nalaman ni Shan Haojia na hindi siya patay, ngunit mayroon pang 6 na butas na nasunog ng mga bala sa kanyang ulo at mukha. Biglang nagising ang lahat, sadyang hindi pumapatay ng tao si Ye Fan, at sa ganitong paraan, nailabas niya ang kanyang galit dahil sa gasgas sa mukha ni Ning Zimo. Ngunit ang pagiging mamarkahan ni Ye Fan ay talagang nakadama ng kakilakilabot sa lahat, dahil si Shan Haojia ay nanginginig sa lahat ng oras, ngunit ang bawat bala ni Ye Fan ay maaari lamang mag-swipe sa kanyang anit, at walang nakamamatay na sugat. Takot na takot ang buong katawan ni Shan Haojia kaya nanlambot ang kanyang mga buto. Ang pakiramdam na siya ay isang hakbang na lamang mula sa kamatayan ay masyadong hindi komportable. Ang pangunahing punto ay hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang likas na chi para lumaban, dahil alam niyang kahit anong pilit niya, madali siyang papatayin ni Ye Fan. Enough. Enough. Nandito lang ako para makipag-ayos. Mawawala ka na sa galit, mabait ka, magpa-appointment para makipag-away ulit. Pilit na namula si Shan Haojia at sumigaw. Ngumisi si Ye Fan, at biglang itinapon ang baril sa kanyang kamay. Ang pistol na ito ay tila isang malaking mamamatay, at malakas itong binasag sa ulo ni Shan Haojia. Sa isang putok, ito ay parang pakwan na pinasabog, at isang malaking piraso ng pula at puting bagay ang sumabog. Ang grupo ng mga tulisang Swordsman League na naruroon ay lahat ay natulala, sinundan ng ilang nakaramdam ng pagsusuka, at isang grupo ng mga tao ang namumula. Hindi ko alam kung sino ang unang nag-react, nakatakas mula sa kahon sa gulat, at tumakbo palabas na parang baliw. Kaagad na sumunod, ang iba pang miyembro ng Swordsman Alliance ay tumakas sa takot, na hindi nang ahas na manatili ng ilang sandali. Matapos magulat si Ning Zimo, sinabi niya na may malungkot na mukha, Ye Fan, nagdulot na naman ba ako ng gulo sa iyo? Akala ko malulutas ang bagay na ito sa pamamagitan ng negosasyon. Huwag kang ang tanga, hindi naman talaga sinasadya ng tiyuhin mo na pakawalan ka. Hinala ko hindi kanya tinuloy sa paghabol at pagpatay. Bukod sa pag-aakalang hindi ka banta, may isa pang dahilan kaya binalak niyang tibayin ka, pumatay ulit. Sabi ni Ye Fan.
Bagamat hindi nakipagkasundo si Ning Zimo, kinagat niya ang kanyang ibabang labi at tumango. Inabot ng 2 araw bago ko napagtanto na hindi niya ako hinahabol noong mga oras na iyon, hindi dahil sa iniligtas mo ako, sumuko siya, ngunit gusto kong makita kung makakasali ako sa Purple Bamboo Forest. Kakaiba talaga ang pamilya Ning Mu, lalo na ang lolo mo na si Ning Gu daw. Napakalaya at madali. Maupo ka lang at manood. Sa pananaw ng mundo, itinuturing itong alternatibo. Nanginginig si Ye Fan sa emosyon. Iiling-iling ang kanyang ulo. Talagang alam ni Ye Fan ang tungkol sa pamilya Ning sa mahabang panahon, hindi lang si Ning Zimo ang nagsabi sa kanya, kundi pati na rin si Ye Fan mismo. Bilang pinuno ng 5 pamilyang nasa ilalim ng lupa, ang pamilyang Ning ang pinakamahalagang dahilan para sa heavy martial arts, at ang clue ay makikita mula sa katotohanan na ang gang ay tinatawag na Knife and Sword League. Sa loob ng pamilyang Ning, ang batas ng kaligtasan ng malakas para sa mahihina ay itinaguyod mula pagkabata. Karaniwang nangyayari na ang mga anak at apo ay nag-aaway sa isa't isa. Ang mga tagapagmana na makakaligtas ay pawang mga walang awa na bayani na talagang nagtagumpay sa pagsubok. Sa makatuwid, ang iba pang mga underground na pamilya ay parehong magalang at natatakot sa pamilya Ning, at walang sinuman ang nang-ahas na pukawin ng baliw na pamilyang ito. Ang mga magulang ni Ning Zimo ay nagsasabwatan na patayin siya sa pakikipaglaban sa kanyang tiyuhin na si Ning Hangtao, at si Ning Hangtao ay nakakuha din ng pagpapahalaga ng kanyang ama, ang pinuno ng alyansa noong panahong iyon, si Ning Gu daw. Para sa akin, sa mahigit 10 taon na naninirahan ako sa pamilya Ning, araw-araw ay parang nabubuhay sa larangan ng digmaan, tensyonado ang aking mga nerbiyos at hindi man lang ako naglakas loob na mag-relax. Ang aking mga magulang ay palaging hindi nasisiyahan sa akin dahil ako ay isang babae, at sa isang pamilya tulad ng pamilyang Ning, ang pagiging isang anak na babae ay isang kasalanan sa kanyang sarili, iniisip ko kung gaano kasaya kung ako ay magiging isang babae mula sa isang ordinaryong pamilya. Sabi ni Ning Zimo sa malungkot na boses. Nagtaas ng kilay si Ye Fan, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ng babae, huwag kang tanga, kung ordinaryong babae ka, paano mo ako makikilala? Pumunta, dalhin ako upang makita si Xiao Zhao at ang iba pa, at tingnan kung paano sila nasugatan. Ano, Sword Alliance lang, sa akin, umutot lang. Chapter 0434 Paano siya makakabalik? 0434. Huwag mong sabihin iyan, mayroong 5 o 6 na libong tao sa Sword Alliance. Ang kabuuang bilang ng mga sinaunang mandirigma lamang ay ang kabuuan ng iba pang 4 na pamilya sa ilalim ng lupa. Siguradong hindi ito biro. Matigas na sabi ni Ning Zimo. Ngumiti ng masama si Ye Fan, bakit, huwag kang maniwala sa mga salita ng lalaki mo. Sabi ko umutot lang, sabi ko umutot lang at nambola ako, kung hindi dahil sa pagiging tiyuhin mo ni Ning Hangtao, susugurin ko na. Pinatay niya ang mga magulang mo, at matagal ko na siyang pinatay. Hindi pero. Sa mata ng aking Ye Fan, mayroon lamang na, at tiyak, sa mundong ito. Mataray na sabi ni Ye Fan. Nang marinig ni Ning Zimo ang paninindigan at dominanteng pananalita ni Ye Fan, hindi niya maiwasang mapangiti. Ngunit pakiramdam niya ay hindi matatawa ang bagay na ito, seryosong bagay ito, kaya inilapit niya ang kanyang mukha at sinabing, hindi naman sa ayaw ko. Maniwala ka, ngunit mag-ingat. Sa totoo lang, maayos naman si Xiao Zhao at ang iba pa, ngunit para sa mga kapatid na pinatay, mag-aayos ako ng mga pensiyon para sa kanilang mga pamilya. Bilang karagdagan, magiging handa din akong makipag-usap kay Xiang Guancan, ang mga tao mula sa pamilya ay ipinadala. Nag-aalala ako na ang pamilya Ning ay magdadala ng maraming tao dito. Gusto nilang iabot ko ang maraming negosyo mula kay Zishulin at sa pamilyang Shangguan. Kinamot niya ang ilong ng babae at ngumiti, Ninger, alam mo ba kung kailan ka pinakamaganda? Ikaw, bakit mo ito tinatanong, paano ko malalaman? Tinakpan ni Ning Zimo ang kanyang mukha, huwag mo akong tingnan, bago pa maghilam ang peklat na ito, dapat pangit na ako. Masayang tumawa si Ye Fan, kapag ikaw ang pinakamaganda, kapag malinaw na gusto mong tumawa, ngunit sinadya mong magseryoso, palagi kong nararamdaman na sinasadya mong magpanggap bilang isang napakaseryosong kapatid, haha. Nahihiya ang mukha ni Ning Zimo, bamulong siya, mas matanda ako sa iyo, huwag mong kakalimutan na Ate Ning ang tawag mo sa akin noon. Okay. Kung gayon mahal kong Sister Ning. Nagtawanan ang dalawa at nagkwentuhan, nakita ni Ning Zimo na napaka-relax ni Ye Fan, alam niyang confident ang lalaki, hindi man lang natatakot sa pamilya Ning, at mas nakadama ng kagaanan. Si Xiao Zhao at ang iba ay nagpapagaling sa guest room sa likod. Si Zishulin ay may sariling medical team, kaya hindi na kailangang pumunta sa ospital para sa mga pinsala. Bumalik sina Ye Fan at Ning Zimo sa silid ni Ning Zimo pagkatapos panoorin ang mga sugatan. Isa-isang tumawag si Ning Zimo para makiramay sa mga kaanak ng mga namatay. Kahit na napakahirap, ang babae ay may pulang mata pa rin, at lahat ay tumawag ng personal. Kung tutusin, ito ang lahat ng kanyang mga crony na nakasama niya ng hindi bababa sa 3 taon. Kilala niya ang lahat sa pangalan at alam ang background ng kanilang pamilya, tulad ng pamilya
Nang matapos ang laban, sinabi ni Ning Zimo na may malungkot na ekspresyon, "Ye Fan, sa tingin ko ay napakawalang kwenta ko, hindi ko kayang protektahan ang lahat, hintayin ko na lang silang mamatay, at bigyan sila ng pera na may ganitong nakakalungkot na balita. Ano pa ang silbi ng pera, patay na ang mga tao, at hindi kayang tumbasan ng pera ang kanilang sakit. Kung may tunay na laban sa Sword and Sword Alliance, marami sa aking mga kapatid ang maaaring mamatay, kaya, worth it ba?" Tanong ni Ye Fan. Humihihit ng sigarilyo sa gilid, lumunok siya at sinabi, "Kung gayon, ano sa palagay mo ang dapat gawin?" Nag-alinlangan si Ning Zimo, at sinabing, "Iniisip ko, posible bang malutas ang problema sa pamamagitan ng negosasyon at kooperasyon? Kung gusto mong lumaban, kahit anong mangyari, mamamatay ang mga tao. This is not for the purpose of defending the family and the country, nor it ethnic hatred, it is just for money, for the distribution of benefits, everyone is a member of the same country, bakit kailangan mong pumatay at pumatay? Yun ang iniisip mo, pero hindi iniisip ng tito mo, kaya lang, mamamatay ang mga magulang mo." Humakbang si Ye Fan at hinaplos ang buhok ni Ning Zimo, "Isipin mo, iyong mga kapatid na namatay para protektahan ka, hindi ba? Para lang ba talaga sa pera ang paninindigan ko sa iyo? Ang iyong martial arts ay hindi ang pinakamalakas, ang iyong background ay hindi ang pinakadakila, at nakatakas ka pa sa pamilya Ning. Ngunit binigyan ka ng iyong lolo ng Zisulin, hindi ang kanyang apo, at ang mga kapatid na iyon ay palaging sumusunod sa iyo. Ano sa tingin mo ang dahilan?" Natarante si Ning Zimo at umiling. "Ako, minsan, hindi ko moari." Napangiti si Ye Fan, "Para sa maraming tao, hindi ito para sa isang malaking dahilan, ang pagiging nasa underground world at mga underground gang. Para sa kung anong negosyo ang dapat gawin. Ang lahat ng nasa underground world at sumali sa isang gang ay talagang parang pagkukumpuni ng mga sasakyan sa kalsada, pagtitinda ng gulay sa palengke, at pagtatrabaho sa opisina. Trabaho lang ito, karera, para suportahan ang pamilya. Siyempre, ang paggawa ng mga bagay sa isang gang, ang buhay ay palaging nasa panganib, at alam nila iyon, at iyon ay mataas ang panganib, mataas na gantimpala. Para sa kanila, ang ipinapakita mo sa kanila ay higit na isang uri ng espiritual na lakas. Maaari silang magkaroon ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa Purple Bamboo Forest. Alam nila na kahit mamatay sila, aalagaan mong mabuti ang pamilya nila. Hindi lang ginagamit ang mga ito tulad ng mga pawn. Kaya naman ang mga kapatid na iyon ay nagagawang magmadali at gawin ang kanilang makakaya ng walang anumang pag-aalala, dahil sa tingin nila ay mapagkakatiwalaan ka. Kung atras ka sa oras na ito, ang kanilang pagkamatay ay magiging walang kabuluhan, at ang iyong tiyuhin ay kailangang gumawa ng 1 pulgada para maging biktima ang mga kapatid na tapat sa iyo. Nanliit ang mga mata ni Ning Zimo, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan, at pagkatapos ay nagpakita siya ng determinadong tingin. "Naiintindihan ko, hindi ngayon ang oras para maging mahina," napakagat si Ning Zimo sa ibabang labi. Nagpakita ng emosyon ang mga mata ni Ye Fan. "Bamantong hininga, naisip ko rin noon, hindi ko moari, isang grupo ng mga tao ang sumigaw at pinatay, nag-aaway sa buong mundo, nagdila ng dugo sa talim ng kutsilyo, bakit nga ba, ang susi ay sinusundan pa rin ako ng grupong ito, walang reklamo, walang panghihinayang. Nang maglaon, nalaman ko ito. Walang kabuluhan na isipin ang mga bagay na ito. Ang tanging bagay na dapat isaalang-alang ay ang makapagpalitan ng mga benepisyo para sa lahat na may pinakamaliit na sakripisyo at mamuhay ng magandang buhay." Binigyan siya ni Ning Zimo ng isang galit na tingin, "Huwag mong ikumpara sa akin ang iyong mga affairs, natatakot ako na hindi ito problema sa iyong paningin, tama ba?" Nagpout si Ye Fan, iniisip na wala talaga ito, ngunit hindi niya ito masabi ng diretsyo, para hindi maramdaman ng babae na masyadong malaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Sa sandaling ito, isang subordinate ni Ning Zimo ang kumatok sa pinto. "Presidente." Pumunta si Mr. Liu Yunfeng upang makita siya. Natigilan si Ning Zimo, "Liu Yunfeng. Bakit nandito pa siya?" Napapikit si Ye Fan, "Halika rito, lumabas at magkita." Dumating ang dalawa sa sala at nakita si Liu Yunfeng na naglalakad pabalik-balik na may masikip na ekspresyon sa loob. Nang makita sina Ye Fan at Ning Zimo, sinabi ni Liu Yunfeng nang walang sabi-sabi, "Hindi maganda. Miss Ning, mangyaring umalis sa Huahay." Sumimangot si Ning Zimo, "Young Master Liu, anong nangyari?" "Darating ang mga tao mula sa Sword and Sword Alliance." Matigas na sabi ni Liu Yunfeng. "Alam ko na si Shan Haojia, isang bisita ng Sword and Sword Alliance, ay nagdala ng isang tao dito sa umaga, ngunit siya ay pinatay ni Ye Fan," sabi ni Ning Zimo. "Ano?" Nagulat si Liu Yunfeng, ngunit agad na umiling ng malakas, "Hindi. Hindi ito tungkol dito. Darating ang Blood Slaughter Hall ng Sword and Sword Alliance." Chapter 0435 I'm Relieved. 0435. Blood Slaughter Hall. Nagulat na sabi ni Ning Zimo, "Ibig mong sabihin ang buong Blood Slaughter Hall ay nakarating na sa Huahay." Kumikislap ang mga mata ni Ye Fan, ngunit narinig niya ang Blood Slaughter Hall ng Sword at Sword Alliance. Ito ay katumbas ng pinakamalakas na puwersa sa Sword League. Lahat sila ay binubuo ng mga mandirigmang may dugong bakal na tapat sa Sword at Sword Alliance.
Ang ilan sa kanila ay mga bata na nagsilbi sa pamilya Ning sa mga henerasyon. Mayroon silang pinakamahusay na mapagkukunan ng pagsasanay at sila rin ang pinakamalaking pumatay sa Sword at Sword Alliance. Ang lakas ng isang sinaunang mandirigma mula sa Blood Slaughter Hall ay nalampasan ng iba pang 4 na pamilya sa ilalim ng lupa. Oo. Sinabi ni Liu Yunfeng na may pangit na mukha, hindi lang iyan, nagpadala din ang pamilya Wei sa bayalo ng mga elite na mandirigma para sumama sa kanila. Kasabay nito, nakipagsanib puwersa rin sila kay Niu Zero, ang elder ng Five Poison Sect, at nagdala ng ilang tao mula sa mga ilog at lawan ng maliit na sekta. Ang kabuuan ng mga tao ay sapat na upang maalis ang Zishulin mula sa Huahai. Kahit na kontrolado ni Miss Ning ang pamilya Shangguan ngayon, hindi ito mapipigilan ng pamilya Shangguan. Nakialam din ang pamilya Wei. Galit na sabi ni Ning Zimo. Sinusubukan ba nilang ukit ang Huahai at Jiang Province? Ngumisi si Ye Fan, ang pamilyang Ning at ang pamilyang Wei ay nakakapagsama-sama ng ganito at nagtutulungan ng walang gaps, dapat ay kredito ito ng pamilya Zhu, tama ba? Mukhang napahiya si Liu Yunfeng, yumuko at sinabing, gusto ni Zhu Ershao na nasa Huahai kasama ang Jiang Province. Kung hindi ka pumayag na magbukas ng kasino, Miss Ning, natural na hindi siya susuko. Ngumiti si Ye Fan, hindi katakataka na makukuha ng bayani ni Shan ang kagamitan ng Magnesium Army. Ang pamilya Zhu ay nagtatrabaho sa magnesium sa loob ng maraming taon, at tiyak na kilala siya ng nagbebenta ng armas. Medyo marami, mukhang ang pamilya Zhu ang nagbabayad, at ang pamilya Ning at ang pamilyang Wei ay mag-aambag. Nag-react din si Ning Zimo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, napakawalan diya ng pamilyang Zhu. Bilang isang malaking pamilya ng 5 sikat na pamilya, kasama pa rin siya sa mga gawain ng underground na pamilya. Gamit ang mga mapagkukunang pinansyal ng pamilya Zhu, ang pinagsama-samang 5 pamilya sa ilalim ng lupa ay walang isa sa mga daliri ng pamilya Zhu ay mahalaga, kaya kapag ang pamilya Zhu ay namagitan, ang balanse ay seryosong tatagilid kaagad. Labag sa mga patakaran. Mapaparusahan ka. Si Ye Fan ay humayhit ng sigarilyo, at tumayo ng mag-isa, at sinabi kay Liu Yunfeng, nagtip ka, hindi ka ba natatakot na mapatay ka ng pamilya Zhu kapag bumalik ka? Napangiti si Liu Yunfeng ng mapait. Susunod, okay lang ako, young sect master din ako ng Xuanjian sect, iingatan ako ng lolo ko at ng iba pa. Kung hindi ko minahal si Miss Muning at napunta ako para guluhin ako, hindi sana ako nagdulot ng ganoong gulo. Lagi akong naaawa kay Miss Ning. Umiling si Ning Zimo at sinabing, Young Master Liu, ikaw at ako ay hindi galing sa iisang daan, ngunit pumunta ka rito ngayon para sabihin ang mga bagay na ito, at magpapasalamat ako kay Ning Zimo. Kahit anong problema, tutulungan ka namin sa mga paghihirap. Di ba, Ye Fan? Tumango si Ye Fan nang marinig niya ang sinabi ng babae, itong si Liu Yunfeng ay dating playboy, ngunit ngayon ay tila hindi na talaga ang ugali niya, sadyang bata pa siya at masigla, at siya ay mula sa isang sikat na pamilya, kaya siya ay palaging mayabang. Kailan darating dito ang rubble mula sa Blood Slaughter Hall at ang Wei family? Tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Liu Yunfeng, ako ang sumugod upang ipaalam sa iyo sa sandaling may padala sila. Mayroon silang suportang pinansyal ng pamilya Zhu, at nakapackage sila ng ilang eroplano. Dapat silang lahat ay dumating sa Huahai ngayong gabi. Sok-sok, kahit package sapat na ang eroplano para sa gastos. Kinalkala ni Ye Fan ang oras at sinabing, kung gayon, huwag kang babalik ngayon, manatili ka na lang sa tea house. Pagkatapos ng gabing ito, kapag bumalik ka sa bahay ni Zhu, ipinapangako kung hindi ka na babalik. Something. Saglit na natigilan si Liu Yunfeng, ikaw. Hindi ka ba tatakas? Pagdating nila, libu-libong tao. Kuan Huahai, bawat kuta ng Zishulin ay kukubkuban ng kanilang mga tao. Daan-daang buhay ang nawala. Masasaktan ba ito? Si Ning Zimo ay naliligaw din, karamihan sa kanyang mga nasasakupan ay hindi kailanman nag-practice ng martial arts, at kung makatagpo sila ng isang tao mula sa Sword and Sword Alliance, sila ay patay na. Isa. Malapit nang gumuho ang buong katawan ni Ning Zimo nang maisip niyang baka mapatay ang lahat ng kanyang mga tao. Ye Fan. Uy. Dapat ba tayong umatras? Tama si Liu Yunfeng, bagamat napakalakas mo, pero imposibleng protektahan ang lahat ng sabay-sabay, payo ni Ning Zimo. Oo, kahit na mayroon kang walang kapantay na kasanayan sa martial arts, paano mo mapoprotektahan ang napakaraming tao nang walang anumang tulong? Naramdaman din ni Liu Yunfeng na si Ye Fan ay masyadong matapang. Sabi ni Ye Fan na may mahinang ngiti, sa gabi, malalaman mo. Sa first class cabin sa isang eroplano na paalis mula sa Sichuan Province patungong Huahai. Cheers! Nais kong ang pinuno ng Ning Alliance at ang pinuno ng pamilya Wei ay manalo sa labanan. Ang teritoryo ng dalawa ay magpapalawak ng teritoryo. Si Zhu Wei, na nakasuot ng puting suit, ay humawak ng isang baso ng champagne at sinabing may matamis na ngiti. Sa tabi niya, may ilan pang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na humawak din ng champagne at nakangiting binati siya. Young Master Zhu, huwag kang mag-alala, na ang Zizu Forest ay hindi kalaban ng ating Sword League. Masyadong malambing ang aking pamangkin. Babawiin ko ang mga bagay na orihinal na pagmamay-ari ng ating pamilya Ning.
Ang lalaking may parisukat na mukha at mahaba at singkit na mga mata ay ang pinuno ng Sword Alliance, si Ning Hangtao. Hoy, leader ng alyansa Ning, kung kumain ka ng karne, bakit hindi mo kami bigyan ng isang mangkok ng sopas sa Baielo? Ang Huahai at Jiang Province ay parehong mayaman at mamantika na mga lugar. Ang isang maliit na kahilingan ay hindi masyadong marami. Ang isa naman ay nakasuot ng itim na leather jacket. Ang lalaking mahaba ang mukha na may bigot ay ang pinuno ng pamilya Wei, si Wei Jianmen. Patriarch Wei, di ba sabi mo nagsama kayo para ipaghiganti ang panganay mo? Bakit biglang nagbago ang isip mo at gusto mong ibahagi ang iba pang benepisyo? Ngumiti ng masama si Ning Hangtao. Kumunot ang noo ni Wei Jianmen, Lord Ning, ang anak ko ay namatay sa maling kamatayan, ngunit mayroon pa akong nakababatang anak na lalaki, kaya hindi ako maaaring tumakbo ng wala. Dapat sinabi mo na kanina, isa lang sa Sword Alliance natin ay sapat na, hindi mo na kailangang sundin ang pamilya Wei. Ikaw. Nang makitang malapit ng mag-away ang dalawang pamilya, nagmamadaling kinukumbinsi ni Zhu Wei, hoy. Kayong dalawa, bakit kayo nag-aaway para sa napakaliit na pakinabang? Kailangan niyo lang akong tulungang kontrolin ang mga puwersang nasa ilalim ng lupa sa Huahai at Jiang Province. Kapag nabuksan na ang ilang kasino, hindi mawawala sa inyo ang mga benepisyo. Nang marinig ito, parehong natuwa sina Ning Hangtao at Wei Jianmen. Kung gayon, salamat Master Zhu. Huwag kang mag-alala, sa pagkakataong ito lahat tayo ay pupunta sa pinaka-elite na pangkat ng ating Blood Slaughter Hall. Kahit na isama ng babae ang pangkat ng pamilya ni Shangguan, hindi natin ito kalaban. Malamig na sinabi ni Zhu Wei, ang mga karakter na iyon, syempre, ay walang dapat ikatakot, ngunit talagang iniistorbo ako ni Ye Fan, at nawalan ako ng isang tao noong nakaraan. Kailangan mong mag-ingat. Zhu Xiao, gaano man kalakas si Ye Fan, wala siyang kakayahang i-clone ng kanyang sarili. Inaresto namin ang iba pa sa Zishulin at nagbabanta ng daan-daang buhay. Ano ang magagawa ni Ye Fan? Mga tao, palaging may paraan para patayin siya. Ngumisi si Wei Jianmen, kung manggahas kang patayin ang anak ko, hindi niya iisipin na mabuhay ng maayos. Paulit-ulit na tumanggaw si Zhu Wei, nag-on ang loob ko na marinig na napaka-confident mo. Uminom ka ng 2 beses, haha. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.